Kumuha naman tayo ng update sa lagay ng botohan sa Bais Negros Oriental mula kay Ian Cruz. Ian. Yes, Hawi, sa ngayon ay mas tuloy-tuloy yung nagaganap na botohan dito. Hawi, kanina ay talagang napakarami ng tao dito sa aking likuran at ngayon ay naiibsa na yan dahil kumpara kanina, Hawi, ay nagkaroon nga ng aberya yung 8 sa siyam na automated counting machine o ACM, pero ngayon ay nagawa na ng paraan yun at tuloy-tuloy na yung pagboto ng ating mga kababayan dito. Sa kabilayan, Hawi, ng napakainit na panahon, umaabot sa 33 degrees Celsius yung temperatura ngayon, pero yung damang init o yung heat index ay below 40 degrees Celsius, kaya naman talagang nagtsatsaga ang ating mga kababayan na pumunta dito sa mga polling centers para nga sila ay makaboto ng mga krusonada nilang mga kandidato at sa tingin nila ay magiging susi para mabago ang sitwasyon ng ating bayan. Hawi, kanina yung mga naantalang ACM ang sinasabi sa atin ng technical support, kadalasan ay either may mga foreign object daw doon sa mga scanner ng mga makina, kaya nangyayari ay hindi binabasa yung mga isinusubong mga balota, iniluluwa ito at eventually ang ginagawa ng mga technical support group ay lilinisan yung mga scanning area ng makina para nga maalis yung mga sinasabing foreign object gaya ng mga alikabok at doon lamang naaayos, Hawi, yung pagsusubo muli ng mga balota na nakakaapekto rin syempre sa pagpasok naman ng mga susunod na mga botante na mag-shade ng balota. At sa gitna naman ng init, Hawi, sinabi naman ni Principal Octavio Cabio Jr. na wala pa namang naitatalang medical case dito sa kanilang polling center. Nakaantabay din ng mga medics sa loob ng paaralan at sa datos na kinalap ng GMA Integrated News Research, mahigit 976,000 ang registered voters dito sa Negros Oriental na itinuturing na number 22 sa vote-rich province ng bansa. May mga nakakalamang ng bahagya ang bilang ng mga kababaihang botante sa mga lalaki dito at mga millennial pa rin ang mataas sa porsyento ng mga botante dito. Noong election 2022, Hawi, umaabot ng mahigit 85% ang voter turnout dito at dito naman sa Bais City kung saan tayo naroon may tinatayang 63,000 voters na noong election 2022 ay halos 83% ang voter turnout. At Hawi, alam natin na mahigpit yung tunggalian ng mga magkakalabang kandidato at partido dito sa Negros Oriental, pero tiniyak naman ni Police Brigadier General Tom Ibay, ang direktor ng Negros Island Region ng PNP, na sapat ang nakadeploy nilang tauhan para kapayapaan at kaayusan. Kasama raw nila ang Philippine Army, gayon din ang Philippine Coast Guard para nga matiyak ang kaayusan dito. So mula rito sa Bais City, ako si Ian Cruz mula sa GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Ian, follow up ko lang, sabi mo 8 out of 9 automated counting machines nagka-aberya dahil sa foreign objects. Tama ba yung narinig ko? 8 out of 9 dyan sa iyong pwesto. Yes, Hawi. Actually, Hawi, yung isang ACM nga dito, 5 times siyang nagkaroon ng aberya. So, ganun lagi ang nangyayari, Hawi, pag ang tansya nila pag about 1 hour or more na yung ginagamit yung ACM. So, doon na nakikita at na-experience yung aberya, na hindi na nga binabasa yung pinapasok na balota, iluluwa ito. And then, ang ginagawa naman na nila ngayon, Hawi, dahil nga for several times na na-experience yun, ay nililinisan yung scanner ng ACM at pag naayos ng malinis ito, muli na lang bubuksan yung ACM and then eventually babalik na ulit sa normal. So ganun na lang, Hawi, yung ginagawa nila dito mula kaninang umaga at ito nga, Hawi, kanina punong-puno talaga itong area na ito dahil nga natenga lahat ng mga boboto dahil nga halos magkakasunod na nagkaaberya yung mga ACM, pero mabuti nga ngayon, Hawi, parang alam na at kabisado na nitong mga electoral board members at nung kanilang chairman yung gagawin, kaya kahit wala yung technical support group ay alam na nila yung gagawin nila. So Ian, linawin ko lang, sabi mo nagkaka-aberya dahil sa foreign objects na sumasama doon sa balota pag pinapasok doon sa machine, So, pero sinabi mo kadalasan itong foreign objects ay alikabok lamang. Parang napaka-sensitive naman itong mga machines na to na alikabok lang magkaka-aberya at kailangan pang
ayusin ng mga technical na staff dyan? Yes, Howie, talagang medyo sensitibo itong bago nating ACM kumpara doon sa mga nagamit na PICOS at VCM kasi yun nga, Howie, ang tinitingnan nitong mga technical support group baka dahil nga kakapasok nitong mga balota maaaring yung balota na yon ay may alikabok at tinitingnan din nila na baka isa rin sa posibilidad yung tinta nung pinang-shade sa mga balota baka hindi pa masyadong tuyo, baka pag pinasok doon sa ACM, yun ang isa rin sa mga tinitingnan nila, Howie. Pero syempre, lahat naman ng yan ay nilalagay ng mga electoral board doon sa kanilang minutes. Tinatala din ito ng mga technical support group sa kanilang mga minutes din, sa kanilang mga report para mapag-aralan talagang maigi ito, Howie. Pero so far naman sa ngayon, ngayong bandang tanghali, wala na tayong nadidetect at wala na rin na ibabalita sa atin na nagkakaroon ng aberya. At syempre, yan ang panalangin din ng mga electoral board dahil, Howie, kapag talagang nangyari na nagkakaroon nga nung error yung ACM, talagang minimum na 10 minuto na matetenga yung botohan So may punto pa nga yung isang malapit dito sa atin na clustered precinct about mga 20 to 25 minutes pang natenga. So yun yung nagiging dahilan kaya nakakapatong-patong yung mga botante at syempre humahaba yung pila kaya naantala. Pero ngayon, Howie, nakikita natin mas tuloy-tuloy na dumarating lamang yung mga kababayan natin, diretso sila doon sa clustered precinct at eventually makakaboto sila at makakalabas din sila. Pero hindi tulad kanina, Howie, so yung iba, nakausap natin, umaabot sila na mga 2 hours or 2.5 hours bago matapos dahil nga syempre doon sa mga nangyari nga na mga aberya sa mga ACM, Howie. Okay, maraming salamat Ian Cruz sa Bais, Negros Oriental.